Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito, ating pag-aaralan ang Message to Young People entitled Ang Aming Pinagmumulan ng Kahusayan. So samahan niyo po ako sa ilang minuto. Sabi dito, kailangan nating gamitin ang mga kabataan na maglilinang ng tapat na industriya na hindi natatakot na ilagay ang kanilang mga kapangyarihan sa gawain. Ang gayong mga kabataan ay makakahanap ng posisyon saan man dahil hindi sila naliligaw. Sa isip at kaluluwa, taglay nila ang banal na pagkakatulad. Ang kanilang mga mata ay nag-iisa at patuloy silang nagtutulak pasulong at paitaas, umiiyak, tagumpay. So mga kapatid dito, kinakailangan na makalaan tayo ng ating mga talento, ilaan natin sa gawain ng Panginoon at inaanyayahan tayong mga kabataan na maghangad ng pinakamabisa at pinaka-the best nating effort sa gawain ng Panginoon. Dahil marami pong gawain, ngunit kakaunti lang ang gumagawa, kaya kinakailangan nating isulong ito ng may pananampalataya at ng may pag-ibig upang ang katotohanan ay maipalaganap na sa buong mundo. Ngunit walang panawagan para sa mga tamad, natatakot at hindi naniniwala na sa kanilang kawalan ng pananampalataya at ayaw nilang ipagkait ang sarili alang-alang kay Kristo, ay pinipigilan ang gawain mula sa pagsulong. So, bilang mga manggagawa ng Panginoon, tayong mga kabataan, kinakailangan isulong ang katotohanan, huwag tayong maging tamad. Dahil ang mga tamad mga kapatid, sila yung humahad lang sa gawain ng Panginoon dahil iniisip nila o nagdududa sila sa gawain na iniatas sa kanila ng Panginoon. Kaya tayo na binibigyan ng kalakasan ng Panginoon sa araw-araw, buhay at lakas patuloy ang pinagkakaloob sa atin, huwag nating ipagkait ang ating mga talento sa kanyang gawain. So, isulong po natin ito ng may pag-ibig at pananampalataya upang magtagumpay tayo sa laban. Dahil ang Panginoon naglaan na siya ng panahon sa atin, naglaan na siya ng buong lakas at buong katalinuhan sa atin at kinakailangan na nating gamitin ang mga bagay na ito para sa kanyang gawain. Tinatawag ng Diyos ang mga magiging manggagawang kasama niya. Kaugnay kay Kristo, ang kalikasan ng tao ay nagiging dalisay at totoo. Si Kristo ang nagbibigay ng kahusayan at ang tao ay nagiging kapangyarihan para sa kabutihan. Ang katapatan at integridad ay mga katangian ng Diyos at siya na nagtataglay ng mga katangiang ito ay nagtataglay ng kapangyarihang hindi magagapi. So itong mga bagay na ito mga kapatid, gamitin natin sa gawain ng Panginoon. Tinatawag tayo ng Diyos na maging kamanggagawa niya. At kinakailangan tayong mga tao ay maging kaugnay sa gawain ni Kristo, na maging dalisay at totoo. So ang ating Panginoon nagbibigay na sa atin ng mga talento at kahusayan para magwagi tayo sa laban. Bawat isa sa atin may talento, may kapangyarihan na dapat nating maangkin. Ang katangian ni Kristo ang dapat nating ma-develop sa ating buhay na kailanman hindi ito mawawala. At maaangkin natin ang kanyang pagpapala pagka ating isinulong ang gawain, isinulong ang kanyang gawain ng may katapatan. Katwiran sa loob. Ang katwiran sa loob ay pinatutunayan ng katwiran sa labas. Siya na matuwid sa loob ay hindi matigas ang puso at walang sempatya. Ngunit araw-araw ay lumalago siya sa larawan ni Kristo. Nagpapatuloy mula sa lakas hanggang sa lakas. Siya na pinabanal sa pamamagitan ng katotohanan ay magpipigil sa sarili at susunod sa mga yapak ni Kristo hanggang ang biyaya ay mawala sa kaluwalhatian. So, tayong mga kapatid, dito makikita natin na kinakailangang lumago tayo sa ating pananampalataya. At kinakailangan na pakalinisin na po natin sa ating Panginoon ang ating mga puso, ang saloobin natin upang makikita ito sa labas. Dahil sa buhay natin ngayon, kinakailangang mapabanal tayo ng Panginoon at ang proseso niya sa kabanalan na inilaan niya sa bawat isa sa atin kung papaano tayong sumunod. Meron po ba tayong katigasan sa ating mga puso? Walang sempatya? So, kinakailangan araw-araw tayo lumalago sa larawan ng ating Panginoong Hesus. At magpatuloy po tayo mula sa lakas hanggang sa lakas. Tayo po ay pinapabanal ng Panginoon at sa bawat bagay na kanyang inilaan sa atin, tayo po ay susunod sa kanyang yapak. Ang katwiran kung saan tayo inaaring ganap ay ibinibilang. Ang katwiran kung saan tayo ay pinabanal ay ibinibigay. Ang una ay ang ating titulo sa langit,
Ang pangalawa ay ang ating kaangkupan para sa langit. So dito mga kapatid, sa ating pagtatapos sa ating programa, sa ating pagsasalaysay, inilaan na sa atin ng Panginoon ang bukas na pinto para sa langit. Dito sa lupa, kinakailangan nating isettle na ang ating mga sarili sa gawain ng Panginoon. Buksan na natin ang ating mga puso't isipan para makagawa po na maging epektibo tayong manggagawa sa Panginoon. Dahil marami pong hindi pa nakakaalam ng katotohanan at ang purpose natin, maisulong ito ng may pananampalataya at paggawa. Tandaan natin, tayo po ay pinaprocess ng Panginoon at makakaranas man tayo ng mga pagsubok, ngunit pag isinulong natin, ginamit natin ang ating mga talento sa kanyang gawain, ay mananatili tayong tapat sa kanya. So muli, maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless.